Muling hinikayat ni Vice President Leni Robredo ang publiko na labanan ang katiwalian at kawalang pag-asa sa kanyang talumpati sa Ramon Magsaysay Awards kagabi. Nagpasaring din ang Vice Presidente laban sa mga diktador. Si Pangulong Rodrigo Duterte naman nanindigan na kailangan ay hindi siya o kailanman ay hindi siya magiging diktador. Narito ang report. Her strict, professional, and systematic efforts have resulted in the makeover of the Office of the Ombudsman, turning it into a beacon of hope for a nation yearning for stronger institutions. Nanawagan din si Robredo sa bawat isa na manindigan para sa bayan at labanan ng mga diktador. Remember that your ideas are more forceful than guns, more persuasive than money, more commanding even than dictators. Bago ito, sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi siya kailanman magiging isang diktador tulad ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Wala akong balak na maging diktador. Abogado ako. Ang nanay ko, Yellow Friday leader sa Davao. Sabihin nila mag-Marcos. Far from it. Hi mga Harlicans, hello po. Mabuhay kayo lahat at pag-usapan uli natin ang walang kwenta-kwentang peking Vice President na si Fraud Leni Robredo. Okay. Unang-una po, nagpa-picture lang si Fraud Leni Robredo. Sa lahat naman nakakita ng picture na yon. Nagpa-picture lang siya dun sa mga preso, sa mga kulungan, o sa kulungan kasama yung mga preso na yon. Ay ayon po sa kanyang mga social media people, okay, sa kanyang mga press release, ay siya daw po ay people's lawyer na. So ang unang tanong natin sa babaeng ito, sa lahat naman po ng nanonood ngayon, alam naman natin na ang pagkamatay ng asawa ni Fraud Robredo ay meron pong anomalyang naganap doon. Okay? Kung babalikan po natin na meron pong foul play doon. But anyway, ayon po sa babaeng Fraud na nagpapanggap na people's lawyer daw, ito po yung statement niya sa isang dyaryo. Sabi niya, ako, based doon sa pagkamatay ng asawa niya, ako, para sa akin, sigurado na yung nangyari sa asawa ko. Aksidente. So ang tanong, bakit ayaw na niyang paimbestigahan ang pagkamatay ng asawa niya? Dahil po maaring siya ay kinondisyon na o kinausap na. But ganun pa man, kung ako po nasa kalagayan niya, mag-hire po ako ng isang forensic expert para malaman ko kung sino talaga ang behind ng pagkamatay ng asawa ko. Hindi po ako basta-basta tatanggap ng ganun-ganun na lang. Dahil may ano po may umaalingasaw yung foul doon. But anyway, pangalawa, people's lawyer, Leni Robredo. Okay. Ayun, regarding naman po dun sa Mama Sapano case, sa SAF 44 na malapit na mag-anibersaryo na po ang mga biktima ng nakaraang bugok na administrasyon. Ang sabi po niya, no need to reopen the case. Ito, people's lawyer. Pero ayaw pa buksan uli o paimbestigahan ang nangyari sa mga kawawa nating kababayan. Okay, yung mga SAF 44 nga. Sabi niya, ako kasi wala akong nakikitang dahilan para buksan ulit. Unang-una, marami na pong panahon na ginugol sa investigasyon. So, ang tanong ko, anong dahilan para buksan pa o para imbestigahan? So, ito po ang people's lawyer na bobo at abogaga. 'Di ba? Habang may nakikita kang sabi nga nila, habang kaya mong ipaglaban sa kaso ang iyong kababayan o iyong kamag-anak, gagawa ka ng paraan para mabigyan ng hustisya. Pero ang tinatawag na people's lawyer po, ayaw pa buksan ang kaso. Lahat ng kaso na napaka-importante, ayaw pa buksan ang kaso. Pero people's lawyer dumalaw lang sa kulungan na yon. So, another thing, ang issue natin tungkol sa kanya, na sinabi po niya, a good leader should willing to accept a constructive criticism. Ang sabi po niya dito sa kanyang exact na terminology, okay?
ang tunay na naghahangad ng mabuti sa bayan ay bukas sa konstruktibong kritisismo at pakikipag-ugnayan sa halip na palalimin ang ating pagkakaiba. But anyway, it's nonsense. Bakit kamo? Tayo po, mga hindi trolls, buhay na buhay. Ayan, buhay na buhay po ang Maharlika. Hindi po ito fake. So tayo po ay nagbibigay lagi ng constructive criticisms noon-noon pa sa kanyang katangahan at kabubuhan, pero hindi po siya nakikinig. Kasi the more na ino-open po niya ang kabubuhan niya, lalo po siyang napapahamak. Okay? Ito po, ang tinatawag po kasi na constructive criticism, binabato mo sa isang tao, okay, na sana mag-improve siya. Okay, pagbuti niya, yung unang kapalpakan niya, hindi, kaya lang tayo nagkakaroon ng personal attack dahil po sa out of disappointment natin sa babaeng ito. So bakit tayo nakikita natin ang lahat ng kasamaan niya, lahat, pati physical na nakikita natin, dahil ito po ay sumasalamin. Okay, sumasalamin sa kanyang pag-uugali. Sino ba ang even the president, binigyan siya ng chance, okay, na maglingkod. Pero po ang ginawa niya, okay, na sana yung mga kapalpakan niya ay in-improve niya yon para nakita sana ng taong bayan na kahit siya ay kultong dilaw, nakita sana natin na ay okay naman pala ito. Pero anong ginawa ng bruha? 'Di ba? Magkipag-coordinate, okay? Maggumawa ng eksena, makipagsabwatan sa kay Lloyd and Nicholas Lewis, makipagsabwatan sa mga dilawan para lokohin ang taong bayan. So, ano ang pinagsasabi mong constructive criticism na ikaw mismo, okay, hindi mo pinapakinggan ang kritisismo ng mga taong bayan na magbagong buhay ka na. Okay? Again, yung issue pa rin doon sa bus issue na yon, na maraming nagsasabi, ano naman, kung nagbabas or whatever, bakit daw binibigyan yon, pass na daw yon. So, ang point ko po dito, bakit natin binibigyan ng diin yung pag-i-emote niya doon sa bus na yon? Bakit natin binibigyan ng diin? Dahil po yun ay panluloko sa bayan, na magpapanggap ka, na simple ka, na nagbabas ka, na wala naman talaga bus stop doon. So ito po ay panloloko sa bayan. Wala kaming pakialam kahit gumulong ka sa bus, wala kaming pakialam. Ang point po dito, public servant, supposedly ang babae ito, yun nga, peke. Pero ang ginagawa niya, puro po panloloko sa ating mga Pilipino. Pero hindi na nga po tayo maloloko. Salamat sa Facebook at salamat sa social media at gising na gising po ang taong bayan. So yun lang po ang gusto kong bigyang diin sa babaeng ito at ituloy-tuloy po natin ang pag-trending at sana naman magising na itong bruhang ito, pero mukhang baga na po yung mukha niya, makapal na po ang mukha ng babaeng ito. So, Maharlika, sutukan natin ang babaeng ito dahil hindi gagawa ng masama ito dahil tuloy-tuloy ang kanyang katarantaduhan. Okay, tuloy-tuloy ang paghasik ng kanyang lagim. Okay, para pa rin po siya nangangampanya. Bumibisita kung saan lugar, payakap-yakap, pakamay-kamay, kaplastikan. Imbes na gumawa ng trabaho, puro pagbisi-bisita, pa photo-photo op. So yun lang po ang ating tutukan dito dahil itong babaeng ito ay salot sa ating bayan, salot sa lipunan, isang peke, okay? Peking vice-presidente at sana nga dumating na ang panahon na mapatunayan na ng korte, okay? Na itong babaeng ito ay isang fraud. So yun lang, Maharlikans, at tuloy-tuloy po yung mga Lenny Leaks hashtag natin at Lenny Lumileni. So may naisip ako na gusto ko mag-create ng hashtag Lumileni Lugaw. So, pag may time ako tomorrow, magpipicture ako ng something with lugaw. So, pwede po kayo mag-create ng inyong picture. I-send nyo po dyan sa ano na yan, or mag-send ako ng picture para mag-trending na lang natin. So, mabuhay kayong lahat. Maharlikans, tuloy ang laban. Lahat ng mga Pilipinong gising at hindi mga trolls at totoong hindi nababayaran. At pinaglalaban ang katotohanan at prinsipyo lamang. Mabuhay po tayong lahat. Tumatahol na yung aso sa kapitbahay.